Hi! Welcome back to Braille's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa panibagong kaalaman at impormasyon na para po sa inyo. And this time, ay ibabahagi po natin ang mga dapat tandaan at dapat alam ng lahat ng senior citizens bago pa man mag-apply ng Centenarian Cash Benefits of 10,000 at 100,000 pesos. Kung ano-ano ang mga ito at kung paano ang dapat gawin ay alamin ang buong detalye. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin senior citizens, and please share na din po sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam ng kanilang benepisyo. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Just in. To all senior citizens, mga dapat tandaan at gawin bago mag-apply ng Universal Cash Incentives. 10,000 at 100,000 pesos cash benefits asahan na sa January of year 2025. Paano naman ang mga seniors na nasa less than 80 years old? Ang buong detalye alamin, ito po ay kaugnay ng huli po nating in-upload with regards sa Expanded Centenarian Act Cash Benefits para sa lahat ng senior citizens. Sa mga senior citizens na qualified sa nasabing programa, dapat malaman nyo muna ito bago po kayo mag-apply para makaiwas po tayo sa pagka-reject o pagka-delay ng inyong cash benefits. Mga dapat tandaan o gawin bago mag-apply ng Centenarian Act Cash Benefits. At first, dapat ay nakarehistro po muna tayo sa NCSC o National Commission of Senior Citizens dahil ito po ang unang step para makatanggap po tayo at makwalify sa benefits. May ginawa na po tayong video tutorial noon kung paano ang tamang pag-register through online lamang para mapabilis po. Meron din naman application ito sa mga barangay at OSCA o FaceBat. I suggests na mas mabilis kung gagawin po natin ito via online. Dahil mas mabilis itong matatanggap ng NCSC dahil direkta. Ang tanong, paano ba malalaman if registered na o nakapasok na ang aking pangalan? Ganito lang po ang inyong gagawin. Sa Google site i-type lang ang ncsc.gov.ph at hanapin ang Verify Now tulad ng nakikita nyo po sa video. May dalawang option po dyan na pwede nating gawin. Pwedeng i-type natin ang RRN number kung kabisado po natin. If hindi naman ay piliin natin yung Verify through name and birthday then submit lang natin. Lalabas po dyan ang data ninyo if kayo po ay rehistrado na, pero kung hindi pa ay makikita nyo po dyan na lalabas na message is name profile record is not found, please check and try again. Kapag ganito ibig sabihin ay wala pa po kayong narehistro, kaya dapat ay magparehistro po muna tayo. Makikita nyo naman sa main homepage ng NCSC ang Register Now, i-click nyo lang po ito then sagutan lang ang mga data na kailangan at submit. Once register na po tayo, ay pwede na tayong mag-apply. May makikita po kayo sa main page na downloaded forms. I-download nyo lang ang application form at ipaprint then sagutan ang mga data na kailangan. May mga application form din naman sa inyong OSCA office if ever di po tayo marunong mag-download. Then attach lang po tayo ng 2x2 ID picture sa application form. Paalaala lamang po, ang programang ito ay para lamang po sa lahat ng senior citizens. Universal na po ito kaya lahat ay kasali po, na umabot sa octogenarian ages of 80 and 85, na nogenarian ages of 92, 95 at ang centenarian ages of 100 years old. Samantala, paano naman ang mga senior citizens na nasa less than 80 years old as of now? Ang DSWD pa rin po ang nangangasiwa ng social pension na para po sa indigent senior citizens. Ang universal pension na para po sa lahat ng senior citizens ay still nakapending pa rin sa Senate for deliberation pa po ito. Hoping by next year ay umusad na para mapirmahan na ni Pangulong Marcos, ito po yung hinihintay ng lahat. Sa mga mag-apply ng cash benefits, tandaan po natin na dapat mag-apply po tayo 4 to 6 months bago dumating ang ating milestone age para masiguro ang maagang pagproseso at matanggap po natin ng maaga ang cash benefits. Sa bawat qualified na beneficiary, sila po ay makakatanggap ng 10,000 pesos para sa lahat ng octo at nonagenarian at 100,000 pesos para sa lahat ng centenarian age.
Ang pag-claim ng incentive ay dapat gawin o makuha sa loob ng 1 taon dahil kapag lumagpas na sa 1 year, ang inyong incentive ay ibabalik na sa Bureau of Treasury. Paano kung isang katutubo ang senior citizens? Ano ang dapat ipasa? Original certification issued by National Commission on Indigenous People. Ang late registration ay kailangan ganapin sa JMC 2021-1 na inisyu ng Philippine Statistics Authority at iba pang dokumento na nabanggit sa una po nating video. Paano naman kung nakatira sa abroad ang isang senior citizens? Ano ang dapat ipasa? Citizen Retention and Requisition Certificate and Identification Certificate, Oath of Alliance, Order of Approval, at iba pa na makikita nyo sa inyong screen. Ang inyong cash incentives ay ide-deposit po sa inyong Philippine Deposit Bank account. Sa lahat ng may mga katanungan na nais nyong matugunan ay pwede po tayong tumawag sa kanilang regional offices numbers na makikita nyo po sa inyong screen. That's it. Sana ay nakapagbigay linaw po ito at kaalaman sa mga nagnanais mag-apply ng cash benefits. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest news at impormasyon na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone.